Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda. Naalala mo pa rin ba ang sinabi ni Jose Rizal? Maaaring madalas nyo na itong marinig o sawa na kayo rito. Ngunit, sa iyong palagay, tunay mo bang mahal ang sariling wika natin? Ang wikang pambansa? Kung ikaw ang tatanungin, kaya mo ba itong ipaglaban? Sa patuloy na pagtakbo ng ating mundo, marami na ang nagbago. Simula sa panahon kung saan nabuhay sina General Luna, Jose Rizal, Andres Bonifacio at hanggang sa ngayon ika-2024 na kasalukuyang panahon. Narito na tayo sa panahon kung saan naimpluwensyahan tayo ng mga sumakop sa atin. At patuloy tayong naiimpluwensyahan ng mga banyaga sa pamamagitan ng teknolohiya. Hindi lamang sa ating kultura, kundi pati na rin sa ating wika. Ano nga ba ang wika? Bakit kailangan natin itong bigyan ng importansya? Ang wikang Filipino ang nag-uugnay sa ating mga Pilipino. Isa rin ito sa paraan sa pagkilala sa mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, kahit nasaan ka man ay may pagkakakilanlan ang iyong sarili bilang isang Pilipino. Naniniwala ang dating Pangulo Manuel L. Quezon na walang pinakamahalaga sa sinumang tao kung hindi ang pagkakaroon ng kamalayan tungkol sa pagkakaisa ng bansa at bilang bayan. Hindi tayo magkakaroon ng higit na kamalayan kung walang sinasalitang wikang panlahat. Kung kaya't nilikha niya ang wikang Filipino noong 1937. Nais niyang matiyak na ang bawat isa sa Pilipinas ay makakaunawa at makapagsalita ng isang karaniwang wika. Kaya pumili siya ng mga salita mula sa iba't ibang katutubong wika na sinasalita na ng mga tao. Sa ganitong paraan, lahat ay maaaring makipag-usap sa isa't isa sa isang wika. Ang wika natin ay isang kayamanan na tanging bansa lamang natin ang mayroon. Isa itong kayamanan na sumasalamin at kumakatawan sa ating pagka-Pilipino. Ito'y nagbibigay daan sa atin na maipahayag ang ating mga damdamin sa paraan na tayo lamang mga Pilipino ang nakakaunawa at sa paraan na makabuluhan at makatotohanan. Hindi ba'y masarap sa taenga na madinig ang magandang umaga sa tuwing gigising ka? Iinom ng kape at mag-aalmusal? Ang paggamit ng mga bata ng po at opo sa nakakatanda sa kanila? Ang pagtawag sa iyo ng iyong kasintahan ng mahal sa tuwing kayo nagkakatampuhan? Hindi ba sumasaya ang puso mo sa tuwing maririnig mo ang simpleng paggamit ng wikang Pilipino? Dahil sa modernisasyon, marami ang nagbago sa ating bansa. Isa sa pagbabagong ito, ang pagsisimula ng mga tao sa pagkalimot ng ating wikang pambansa. Sa halip, wikang banyaga at mga imbento ng mga salita ang ginagamit sa panahon ngayon. Tila ba'y wala na tayong kontrol sa ating wikang ginagamit at sumasabay na lamang sa uso. Ngunit dapat ba talaga nating kalimutan ang tungkol sa wikang napakahalaga sa atin? Ang wikang humubog sa kung sino tayo? Hindi. Mahalagang tandaan at pahalagahan ang mga taong tumulong sa paglikha ng ating wika. Hindi natin dapat kalimutan ang tungkol sa kanila at maging kontrolado ng iba. Hindi rin natin dapat kalimutan ang ating sariling wika at kultura dahil lang sa gusto natin ang ibang wika mula sa ibang bansa. Narito ang mga layunin ng aming advokasya sa pagpapahalaga sa wikang Pilipino na maaaring kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, pagpapalaganap ng kamalayan. Layuning ipakita sa mga Pilipino ang kahalagahan ng kanilang sariling wika bilang bahagi ng kanilang identidad at pagkakakilanlan. Kalawa, pagpapalakas ng paggamit. Layuning ikayatin ng mga tao na aktibong gamitin ang wikang Pilipino sa iba't ibang larangan ng komunikasyon, mula sa personal na talastasan hanggang sa mga opisyal na dokumento at iba pa. Ikatlo, pagpapalakas ng pag-unawa. Layuning magtamo ng mas malawak na pag-unawa at kahalagahan sa mga kultural na implikasyon ng wikang Pilipino sa paghubog ng lipunan at kasaysayan ng Pilipinas. Ika-apat, pagpapalawak ng kaalaman. Layuning magbigay ng sapat na edukasyon sa mga bata at kabataan hinggil sa kahalagahan ng wikang Pilipino sa pag-unlad ng kanilang kaisipan at kultura. Ika-5, pagpapahalaga sa multilingualismo. Layuning itaguyod ang pagkakaroon ng malikhaing balanse sa pagitan ng wikang Pilipino at iba pang wika sa bansa, na nagbibigay daan sa mas malawak na pagkakaunawaan at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan.
Sa pamamagitan ng mga layuning ito, ang advokasya sa pagpapahalaga ng wikang Pilipino ay naglalayong mapanatili at palakasin ang wikang pambansa bilang sandata sa pagpapalakas at pagpapatibay ng bansang Pilipinas. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa mga maaaring mangyari kung tuluyan lang ang nakalimutan at hindi na pahalagahan ng wikang Pilipino. Kasabay nito, ang mga positibo at negatibong epekto ng wikang Ingles. Ang wika ay mahalagang bahagi ng kultura, kaya kapag ang wika ay nawala, ang iba pang aspeto ng kultura ay tuluyan na rin nasisira. Maaari din tayong mawala ng pangunawa hindi lamang sa kasaysayan, kundi pati na rin sa ating mundong ginagalawan. Ang wika ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa ating nakaraan at ang mga kwentong ating minana at pinagpasapasahan. Kaya naman kapag ang wika ay nawala, maaari ring mawala ang mga yan sa loob lamang ng ilang segundo. At sa panahon ngayon, kung saan laganap ang paggamit ng salitang Ingles, alamin natin ang mga maaaring positibo at negatibong epekto nito sa mga sumusunod. Ito ang ilan sa mga positibong epekto ng paggamit ng wikang Ingles. Una, maaari itong gamitin sa pakikipag-usap sa mga dayuhan. Ikalawa, maaari itong gamitin sa pagtatrabaho maparito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ikatlo, mas mapapabilis ang komunikasyon sa mga tao na kasanayan ng paggamit ng wikang Ingles. Dahil may positibong epekto ito, naririto naman ang negatibong epekto ng pagkasanay o madalas na paggamit ng wikang banyaga. Una ay ang pagkakamali sa tamang paggamit ng gramatiko o pananalita dahil sa nakasanayan ang paggamit ng wikang Ingles. Pangalawa, pagkasanay sa lengguwaheng Ingles na magdudulot ng kahirapan sa pangunawa ng wikang Tagalog. At ang pangatlo naman ay ang pagkalimot sa nakagawiang wika gaya ng Tagalog. Karaniwan at naging normal lang nga sa ating mga kapwa Pilipino ang pagtingin sa ating kagalingan ng iba pagdating sa pagsasalita ng Ingles. Dahil ang Ingles ay tinuturing na lengguwaheng globalisasyon sa ngayon, hindi mo pagwawalang saysay ang kahalagahan ng Ingles o pagkakaroon ng kaalaman sa pagsasalita at pagsulat ng Ingles ay mahalaga rin sa atin. Ang ating gobyerno mismo ang nagsabi na ang paggamit ng Ingles ay mahalaga upang mapagsabayan sa buong mundo. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa ating mga paaralan at bilang paraan kung saan nakikipag-ugnayan tayo sa ating kapwa mamamayan. Gayunpaman, nakakatulong nga ba ito sa ating bansa? O marahil kaya umuunlad ang kanilang bansa dahil sariling wika nila ang kanilang ginagamit, pero ang bansa na katulad natin ay ang ikalawang lengguwahe ang madalas na ginagamit, kaya nagkakaroon ng madalas na maling pagkakaunawaan. Bilang isang Pilipino, kayo'y hinihimok namin sa pamamagitan ng advokasiyang ito upang maging isang mabuting ehemplo na magpapatatag at bunlad ng ating wikang pambansa. Maaari natin itong simulan sa maliit na paraan gaya ng pagbabasa ng mga libro, diksyonaryo o pananaliksik sa wikang Pilipino, paggawa ng mga tula, kwento o artikulo tungkol sa ating wika, at makialam o makilahok sa mga programa o proyekto na tungkol sa pagpapahalaga ng wikang Filipino. Matuto tayong gamitin ang ating wika ng tama sa ating bansa. Marahil alam na natin na dahil natatabunan na ang wikang Filipino ng mga wikang dayuhan, humihina na ang kaalaman ng iba sa atin patungkol sa wikang Filipino. Ang ibang malalalim na wikang Filipino ay ilan na lamang ang nakakaalam at nakakaintindi. Ang ideyang ito ang nais naming isulong o ipabatid sa ating kapwa Filipino. Na mahalin ang sarili natin at huwag magpasakop ng unti-unti sa mga banyaga nang hindi natin namamalayan. Ako ay ikaw. Ito ang relasyon na mayroon tayo sa ating wika. Ako ay naging ikaw at ikaw naman ay naging ako. Ito ay nangangahulugan na ikaw bilang Pilipino at ang wikang pambansa ay may malalim na koneksyon dahil ang wika ay ang ating identidad. Kung wala ako, sino ka? Sa pagkakataong ito, ang wika natin ay nag-aalay sa atin ng mga salita at damdamin na nagsasabing siya ay pahalagahan. Wala nang ibang gagamit nito at magpapahalaga kundi tayo na kanyang katambal. Ang wikang Pilipino ang bumubuo sa ating pagkatao, pagka-Pilipino at bilang isang mamamayan na kumakanta ng lupang hinirang tuwing Lunes ng 7:00 ng umaga.
Sa paggamit ng sariling wika, tayo nagiging bahagi at iisa sa mas malalim na komunidad.